Opisina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Opisina Arangkada. Tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Opisina Arangkada. Tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Opisina Arangkada. Tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Opisina Arangkada. Tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na! Ayan. Good morning. Live na live tayo ngayon sa ating palatuntunan dito sa ating channel sa The Flyers TV. So again, ito po ang inyong host, Coach Randy, at narito po kayo sa What's Your Stand? Let's make it clear. So ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pangatlong listahan ni The Flyers TV sa pagkasenador ngayong darating na May 12 elections. Wow, great. So kahapon nga, recap lang tayo. Kahapon ay napag-usapan natin yung pangatlong senador na ating ikinakandidata para sa inyo. Ano po? So nilalapit natin sa inyo yung ating kandidato sa pagkasenador, ang ating auditor ng bayan, ang investigadora ng bayan. Ano po? So wag natin kakalimutan ang ating number 1. Si Heidi Mendoza! Si Heidi Mendoza para senadora, numero 45 sa balota. Si Heidi Mendoza para senadora, lumaban sa katiwalian sa bansa. Si Heidi Mendoza para senadora, huwaran at lingkod bayan. At sa mga politikong burakot, isa siyang mahusay na investigadora. Heidi Mendoza kontra sa mga politikong nasa dinastiya. Si Heidi Mendoza kontra sa mga politikong sa kaba ng bayan. Mantala. Si Heidi Mendoza kalaban ng mga trabong, ilalabas ka nga ng bansa. Si Heidi Mendoza lalabanan kanya pag kurakot ka. Bihira na sa politiko ang totoong naglilingkod bayan. Kadalasan sa mga nahahalal ay nangungurakot at nagpapayaman. Tingin nila sa kaba ng bayan ay malusog na bakang ginagatasan. Mga kandidatong kung gumastos ay bilyonan, puhunan. At pag gumastos ay bilyonang puhunan. At pag nanalalo, babawiin ng 10 beses ang ginastos sa halalan. Ano pa nga ba? Mendoza para senadora, numero 45 sa balota. Si Heidi Mendoza para senadora, lumaban sa katiwalian sa bansa. Si Heidi Mendoza para senadora, huwaran at lingkod bayan. At sa mga politikong burakot, isa siyang mahusay. Okay. Yan po si Commissioner Heidi Mendoza, ang pangatlo nating nasa listahan ng mga dapat nating iboto sa pagkasenador ngayong darating na eleksyon May 12, ngayong 2025. So, kung meron tayong investigadora, parang parang alamir yung dating nito pagdating ng araw. So, kapag makita natin to si Senadora Heidi Mendoza diyan sa Senado, sigurado ako may bagong Miriam Defensor tayong makikita. So palaban talaga at magaling magpuna ng mga katiwalian sa gobyerno. So huwag kalimutan po si Heidi Mendoza. And balikan natin yung ating mga sinauna pa. Balikan natin yung mga una nating pinalaki dito. Ano po, yung number 1 sa ating listahan, walang iba po kundi ang number 51 sa balota, si Kiko Pangilinan. Ayan. So, huwag kakalimutan. Si Kiko Pangilinan po ang ating pambato dyan sa Senado. Sa number 1 sa ating listahan. Ayan. Nandito na si Kiko Pangilinan. Pagkain na magkaya, hangad para sa bayan. Pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Lahat makakakain.
pagkain dahil Ayan, number 1 si Kiko sa ating listahan, and of course, sa pangalawa sa ating listahan, walang iba po kundi ang ama ng libreng kolehiyo sa ating bayan. And ang ama din of course ng Go Negosyo, para rin sa may mga maliliit na negosyo pero mga bonggang negosyo. Ano po? So, si Bam Aquino po, palakpakan natin ang pangalawa nating kandidato sa pagka-senator. So, kampanya nyo naman kami, ha? Kumusta po kayo? Kumusta kayo? Anong number siya sa balota? Ako po yung nanay niya. Ako po yung nanay ni Bam. Ipagdasal niyo po si Bam at ipagkampanya po ninyo. Kumusta kayo? Ako yung nanay ni Bam. Ayan. So, yan po yung nanay ni Bam na nangangampanya na po sa mga kapatid natin dyan sa lansangan, sa mga kalsada sa gilid-gilid. Ano po talagang sinusuyod nila yung mga daan para po ipakilala si Bam. Ano po? So, yan po yung nanay ni Bam. The best talaga si nanay. Ano? Grabe. So, hindi natin yung matatawaran. So, Bam Aquino po, number 5 yan dyan sa mga sample ballot natin. So, biligan nyo yung number 5. Bam Aquino para senador. 51, si Kiko Pangilinan. Number 5, si Bam Aquino. At syempre, hindi huwag na natin kalimutan pa. Ano po, ang number 45 sa balota, walang iba po kundi ang ating minamahal na auditor, minamahal na investigadora, Heidi Mendoza. Number 45 sa balota, ang ating pangatlo na senador na ikinakampanya sa inyo. Ano po? Ayan. And ngayon naman, pakipakilala natin ang ating pang-apat. Pang-apat na senador na ating ikinakampanya sa inyo. Ano po? So, itong ika-apat na senador, of course, bigatin. Hindi lang siya basta bigatin kasi nasubukan na natin siya kasi last election ng 2022, nagkandidato na ito, sumabak sa mga interview, sa mga, anong tawag dyan, yung tagisan, yung kanilang yung nagtatalumpati sila laban sa isa't isa, although healthy competition ito, yung tinatawag nating debate, pero napakinggan natin na grabe ito mag-reasoning, so grabe magsalita talaga, very educative and saka very professional, pero malaman at saka tatagos talaga hanggang sa ikabutura ng buto ng mga kalaban ng mga natatamaan. So ang ika-apat na nasa listahan ng The Flyers TV para ikandidato natin, ipagkampanya para maging senador ngayong darating na May 12, 2025 midterm senatorial elections. Walang iba po kundi si Attorney Luke Espiritu. Marami ang mga sumuporta sa atin noong 2022 at tayo ay nagbibuild upon doon sa suportang yon na gusto ng pagbabago sa ating lipunan. Kailangan wasakin ang kapangyarihan ng mga political dynasties at kailangan itong kumbinahin sa isang social justice agenda kung saan ang mga manggagawa, magsasaka at maralita ay magkaroon naman ng patas na pagtrato sa ating lipunan. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan. Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba'y may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba'y may kinalaman sa kahirapan? Yan ba'y may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayang Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Ang buong pangalan pala nito ni attorney, sa hindi nakakakilala, siya po ay Renesio Santos Espiritu Jr. Ayan, junior siya. Ipinanganak siya noong October 18, 1974 sa Bacolod, Negros Occidental. Wow. Nagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa Ateneo de Manila High School
sa Lasal Green Hills at saka sa Lasal Bacolod ng masteral siya doon. Ang kanyang alma mater, of course, ang Ateneo de Manila University. Yan, isa po siyang labor leader, abogado, at saka siya po ang isa sa mga board trustees and member ng Buluan ng Manggagawang Pilipino. President siya doon. Siya rin po ay member ng Freedom from Death Coalition. Ano po? Tapos, ang political party niya, kinabilang niya is PLM. Ano, partido ng, mamaya natin alamin, ayoko maghula, nakalimutan natin. Okay, so si Renesio, or si Attorney Luke Santos Espiritu Jr. ay ipinanganak nga noong October 18. Isa pong Filipino lawyer and labor leader. At of course, ngayon nga po, isang political figure na nakakitaan natin ng kakayahan at saka potensyal na maging isang napakagaling na mambabatas dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa Senate. He serves as the President of Bukluran ng Manggagawang Pilipino and is a Board of Trustees member of the Freedom from Death Coalition. In 2024, he formalized his bid for the Philippine Senate in 2025 elections. Espiritu, okay, galing nga po siya sa Lasal Green Hills where he completed his grade school education in 1988. He then attended Ateneo de Manila High School graduating in 1992 and continued his education at Ateneo de Manila University where he earned his Bachelor of Arts degree in Communication, Arts degree, and later his doctoral degree. Yan po ay sa jurisprudence naman niya. So kaya nga po ay nabansagan siya na napakagaling na abogado ng mga manggagawa dahil sa ganitong uri ng kanyang mga background pagdating po sa education. So yan po si Attorney Luke Espiritu. So lalawakan pa natin ang ating pagkakaalam para kay Attorney Luke Espiritu. Bago ko makalimutan, si Attorney Luke Espiritu nga po ay number 25 sa balota natin. Ano po? Kaya kung kayo po ay magboboto ng mga senador, huwag kalimutan ang number 25. Ano po, number 25 sa balota, si Attorney Luke Espiritu. Ano po, dito sa The Flyers TV, siya po ang pang-apat natin sa ikinakandidata sa inyo. Ano po. So again, as labor leader, Espiritu has been vocal about workers' rights and various social issues. Nagserve po siya bilang president nga po ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino as labor organization, leader. Then, nag-hold siya ng position on the Board of Trustees of the Freedom from Death Coalition. So pag-usapan natin ang economic policy ni Attorney Luke Espiritu. Si Attorney Luke Espiritu po ay advocates for government subsidies to support MSMEs, yung micro, small, and medium enterprises. So, kakibat siya ni Senator Bam Aquino. Kasi nga si Bam Aquino ay ama ng Go Negosyo kung saan ang priority din ito ay yung micro, small, and medium enterprises sa ating community. Na kung saan nga sa pag-aaral po ng ating mga kapulungan, ang MSMEs, siya po ang nagbibigay talaga ng malaking ambag doon sa kaunlaran ng ating tinatawag natin economy, sapagkat ito po yung nagbibigay ng napakadaming trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino, And then, balikan natin ang social issues na napag-usapan natin last day regarding kay Attorney Luke Espiritu. Ito po ay medyo alanganin ako dito kasi about ito sa divorce, same-sex marriage, at saka reproductive rights. So, alanganin ako sa topic na ito kasi ito po ay napakatinding topic na dapat po ay bigyan natin ng mas malawak na pag-unawa. So, unahin natin yung legalization of divorce. Ako, personally, of course, against tayo sa divorce. Kasi meron tayong annulment, ba't mag-divorce pa? Hindi divorce ang solusyon. Hanggat maaari, yun nga, iwasan na natin na magkaroon pa ng mga pangit na marriage. Kaya lang naman nagkaroon ng mga divorce dahil nga nagkaroon ng mga kasalan, nagkaroon ng pagsasama na wala sa ayos. Ano po ang pulot dulo nito? Yung po dapat natin bigyan ng pansin. And then same-sex marriage. So, yun nga, pabor tayo doon sa pagtatag dito sa same-sex marriage as isang napakalaking kasalanan. So, hindi po siya maaari at ito po ay napaka-immoral.
So, hindi na nga po siya pinapansin, tapos gagawin pa natin legal. So, against tayo dito. Pero, si Atty. Luke kasi isang abogado, so may mga tinitinan siyang legalities. And then, para naman sa lahat ang ginagawa niya, para po wala maiwasan yung discrimination, and then magkaroon ng pagkapantay-pantay po sa ating community. And then, ang ating third na social issues na medyo delikadong pag-usapan, yung reproductive rights, including access to abortion. Diba? So, antitindi nito. Pero si Atty. Luke Espiritu, meron siyang mga paliwanag dito na may legal basis. So, hayaan natin siya dito sapagkat kailangan natin ng isang abogado para sa mga gitong uri ng issue. Pero napakatindi kasi kay Atty. Luke Espiritu, hindi naman yung social issues na yon, kundi yung notable public engagement niya. Yung kanyang mga paninindigan regarding public issues on financial status ng ating bansa. Especially na po yung mga pagnanakaw ng mga politiko sa ating bansa regarding issues such as the Marcos family ill-gotten wealth, martial law, at saka po yung corruption ng mga Duterte, yung kay BP Sara Duterte at saka yung kay mga formal scandal ni dating President Duterte at saka yung patayan noong nakaraang drug war, yung EJK. Okay, so noong January 2023, si Atty. Luke Espiritu po ay naging headlines dahil sa kanyang mga responses sa social media. Lalong-lalo yung tungkol doon sa usapan nila ni Donalyn Bartolome, emphasizing the challenging conditions faced by Filipino workers. Pero mas nakuha ang atensyon ko nung medyo nakipagpalitan talaga siya ng debate dito kay Harry Roque. Na kung si Harry Roque nga po, ngayon po ay nagtatago na. Di ko alam kung nasaan, nasa ibang bansa, nagsisik pa ng asylum. So, at isa pa pala, si Larry Gadon, di natin makakalimutan si Larry Gadon. So, nakipag-debate din ito si Espiritu kay Larry Gadon. Regarding the Marcos family ill-gotten wealth and martial law. Okay, so dito tayo sa political career ni Atty. Luke Espiritu. Noong September 2024, si Atty. Espiritu po, along with the fellow labor leaders na si Calio de Guzman, isa dito sa kandidato sa pagka-senador, natalakayin din natin sa mga susunod. Formally filed their certificate of candidacy sa pagka-senador nga ngayong 2025. Ayan. So, nag-formal na siya nag-announce sa kanyang kandidatura, kaya nga napaisip tayo kung isasama ba natin siya. And nung tinignan natin yung mga listahan, naku, walang ibang pagpipilian talaga hindi po pwede na hindi mo isasama si Atty. Espiritu. Ang asawa nga pala ni Atty. Luke Espiritu ay si Amy Ruth Espiritu, and together they have 4 children. Ayan. So, kung ano na yung mga nagawa ni Luke Espiritu, so marami na. Naging abogado siya ng mga labor or laborers sa labor sector natin. Pinaglalaban niya yung karapatan ng mga manggagawang Pilipino. At isa siya sa mga boses ng mga kahirapan na nararanasan nating lahat dulot ng korupsyon dito sa ating bayan. So yun po yung medyo talagang pwede nating asahan pagdating po dyan sa pagkatao nito ni Atty. Luke Espiritu. Again, si Atty. Luke Espiritu po ay number 25. Number 25 sa balota. Kaya wag na po natin kakalimutan. Na ilista or i-shade yung number 25 Atty. Luke Espiritu. So dito sa The Flyers TV, si Atty. Luke Espiritu po ay ika-4 sa listahan natin. Number 1 na nga po pala number 1 nga pala si Kiko doon sa mga late tuners. Yung number 1 natin ay si Kiko Pangilinan. Ang ating pangalawa ay si Bam Aquino. Ang ating pangatlo ay si Heidi Mendoza. Ang pang-apat natin ay si Atty. Luke Espiritu. At bukas, pag-uusapan natin ang ikalima sa listahan ng The Flyers TV na dapat nating bigyan ng pansin kung sino ba itong ikalimang senador na dapat nating iboto ngayong May 12 election. So again, thank you so much sa inyong lahat sa panonood dito sa ating live broadcast kung saan pinag-uusapan natin yung mga kwalipikado na mga kandidato sa pagka-senador. So kung titingnan natin, bakit kwalipikado sila, bakit yung iba hindi?
Hindi naman talaga kwalipikado yung iba. Tulad ng mga re-electionist, ano ba yung nagawa nila? Di ba yung nagpapatawa lang naman sila dyan sa Senado? Sila ngayon tinatawag natin ng mga payaso. Sila yung tinatawag natin ng mga jokers. Sila yung tinatawag natin ng mga mas malala, mga linta. Sila yung tinatawag natin ng mga buwaya. Practically mga magnanakaw ng ating pondo. Itong mga pinag-uusapan natin ngayon na number sa or top list sa The Flyers TV, sila po yung mga maasahan natin na sigurado ako hindi ito mangunguhang or magagawang magkurakot or mangulimbat ng pera. Talagang ito ay puro ito pagsisilbi sa bayan. Kasi isipin mo ilang dekada na sila na nandyan sa sektor ng mga manggagawa, tumutulong, binibigay ang lahat nila. Diba? Sila ang nawawalan kasi kung tutuusin, kung hindi sila makikialam dyan, mayaman na sila. Mag-private lawyer ka, marami kang kliyente. Pero hindi Tinutulungan niya mga mahihirap manalita talaga ni Atty. Luke Espiritu. And then yung iba din, katulad ni Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino, ni Heidi Mendoza, and ito nga ni Luke Espiritu. So, inaasahan natin na sana tayo mga botante ay magigising sa katotohanan na hindi basta-basta ang pagpunta sa presinto at i-shade ang gusto ng ballpen or lapis mo. Kailangan ngayon pa lang may desisyon ka na kung sino ang dapat ilagay natin. And tulad yan sinabi ko, 12 po ang iboboto natin na senador. Hindi po pwede na 10 lang kasi pag 10 lang, may 2 na pwedeng makasingit galing sa mga buwaya. Tama? So, kisa isingit natin yung mga buwaya na yun dahil nagbigay tayo ng blanco, lagyan na natin ng mga karapat-dapat na kandidato sa pagkasenador. Marami pa naman tayong pagpipilian maliban kay Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Heidi Mendoza, Luke Espiritu, ang dami pa. So, abang-abang lang kayo everyday dahil ibibigay natin sa inyo yung mga listahan ng mga the best na mga kandidato sa pagkasenador. So, doon po sa mga taga-subaybay ng The Flyers TV, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo and then abangan nyo po yung daily live natin para po malaman niyo yung background, biography ng mga kandidatong sa tingin po ng The Flyers TV ay talagang maasahan natin. Kasi ang iniisip natin, kinabukasan ng bayan, kinabukasan ng kabataan. Kung ang ating mga iluluklok dyan ay yung mga wala namang ginawa talaga kundi marami nagawa tulad ni magpangalan na tayo. For example, si Willie Revillame. Nagkakandidato siya bilang senador. Marami siya nagawa, natutulungan dahil sa programa niya. Kasi magaling siya dun sa programa niya. Nakakakuha siya ng mga endorsement, yung mga patalastas, yung mga items na isinasabay sa kanyang programa na binabayaran siya ng malaki para i-endorse yun. Tapos, isinishare niya. So, doon siya magaling. Pero sa Senado, hindi ka naman magsasabi na, bigyan ng jacket yan. Di ba? Ipasok yung Cherry Mobile dyan sa Senado. Ipasok yung Liver Aid. Di ba? Hindi naman ganun dyan sa Senado Na kapag ikaw na yung magsasalita sa unahan, ito pong ating yugto ngayon ay hatid sa iyo ng Liver Aid. Bigyan ng jacket yan. Hindi naman ganun ang function ng isang senador. For example, si Willie Revillame, isa sa mailuklok na senador. Tingnan mo si Robin, artista. Although may puso siya na gininto ang puso, gustong tumulong. Kaya lang, bilang senador nga, ang trabaho ng senador, number 1 talaga is magbusisi, maggawa ng batas na para sa pangkalahatan. Kasi, ang isang senador, anong pagkagawin ng batas? Noon pa may senador na may congressman na parang gano'n. Anong gagawin ng batas? Napakahalaga po yan. Kasi taon-taon gumagawa tayo ng budget proposal. Batas din po yan. For example, may ipapatayo ka na tulay. Hindi mo piniipatayo ang tulay na yan kung walang batas na gagawin para dyan. Paano mag-appropriate ng fund? Diba? Kung hindi ka marunong noon, wala kang isip noon, may gagawa pa para sa'yo. Ba't ka pa binoto kung iba gagawa para sa'yo? Diba ga? Tapos, kaya ka lang nandiyan, kasi nga may gusto mong mapasama doon sa bilang ng mga grupo ng politiko na gustong i-railroad ang mga bagay-bagay diyan sa Senado. Hindi naman talaga upang magtrabaho ka. 'Di ba? Kasi numbers game 'yan yung mga senador, mga congressman, para maipanalo mo yung mga pinaglalaban niyo diyan, kailangan ang boto is majority. So yun pag-usapan niyo diyan kung wala ka naman talagang kakayanan, wag na. So, ito lang iboto natin. Number 1, Kiko Pangilinan. Number 51 po yan sa balota. Number 2 sa listahan ko, si Bam Aquino. Number 5 yan sa balota.
Number 3 sa listahan ko, walang iba kundi si Heidi Mendoza, number 45 sa balota. At saka ang pinag-uusapan natin ngayon ang number 4 sa ating listahan, si Attorney Luke Espiritu, number 25 sa balota. Ano po, bukas pag-uusapan natin ang ikalima, ang top 5 natin. So sino ba yung top 5 natin sa balota? Pwede nyo i-comment dyan sa ibaba. Pag nagtama ka, edi wow, ano po. Ibig sabihin, pareho tayo ng kaisipan. Ano? So, ito naman po ginagawa natin para bigyan kayo ng konting idea kung paano ang pagpili ng tamang mga leader natin. Kasi subok na natin sila, paulit-ulit na lang. Sayawan ka lang budots, papanalo mo na, iboboto mo na. Pero ano pala nagawa nila? Tama, may mga nagawa naman, pero sila pa talagang gumawa. Meron sila mga alalay, nagawa nun. Nandyan nga sila dahil nga sa number games para lang dumami yung kapartido ng grupong gustong mag-monopoly sa sesyon ng Senado. So, hindi dapat ganon. Dapat ang ating pinapairal ay yung pagmamalasakit mo sa bayan, hindi yung pagmamalasakit mo sa isang tao na pinagsisilbihan mo. For example, sabihin natin, si Bongo, ang pinagsisilbihan niya si President Duterte. Kahit alam niya ng mali, tama pa rin sa kanya. Kasi nga, hindi naman taong bayan ang pinagsisilbihan niya, kundi si President Duterte. Ano? Maraming pinapatay, mga bata pa ang karamihan, mga inosente pa ang karamihan. Para kay Bongo, okay lang yan. Kasi nga, si Duterte may gawa nun, pinoprotektahan niya. So, hindi taong bayan ang pinoprotektahan ni Bongo. So, ang ating iboboto dapat, mga senador na ang pinoprotektahan taong bayan. Hindi yung iisang politiko na kapartido niya dahil may mga personal na interest sila. Tuloy, pinagdududahan na natin, baka mamaya sila ay mga magkakasabwat dyan sa kanilang syndicate o mas sindikato na gawain. Ano po, sa droga man yan or kung saan pa man. Hindi man natin sinasabi, pero parang gano'n lumalabas. Kaya sana po ay tayo mga Pilipino ay magising na. Huwag tayong padala-dala. May malasakit center yan si Bongo nakatulong. Hindi. Bakit? Yung malasakit center, kahit wala yan, matutulungan tayo kung yung pondo dyan sa malasakit center, ilagay doon sa tamang ahensya na namamahala. Ano po, doon sa mga nao-ospital. Hindi naman kailangan pa magtayo ka pa ng maraming malasakit center. Paano kung hindi ka na manalo? Di wala yung malasakit center mo, di wala na siya. Kailangan may institusyon na gumagabay, nagtatrabaho para dyan. At meron tayo DOH. So, sila na dapat pukin dyan. At gumawa ng batas. Kaya sila, gumawa kayo ng batas, ng rules and regulations kung paano i-implement ng DOH yung mga libreng gamot, libreng bayad sa ospital. Hindi po kailangan magtayo ng malasakit center na aagawan mo pa yung DOH o yung iba pang ahensya ng gobyerno para i-process ang mga ayudang yan. Diba sa kalusugan? Ano po? Gawa ka ng batas na makakatulong sa lahat, hindi lang sa iilan. Malasakit center mo ilan lang ang makikinabang dyan, hindi na yung para sa lahat. Kasi hindi man lahat lalapit dyan. Mas maganda yung general na lumapit ka hindi. Pag na-hospital ka, sakop ka nun. Kaya nga meron tayong universal health pack Sana ginawa nyo dun. Ano ang implementing rules and regulations nyo? Di ba wala? So ano bang pinaggagawa nyo dyan sa Senado? Puro kayo payaso dyan Puro kayo dyan pangungulimbat Puro kayo papugi Puro kayo kalukuhan dyan Ginagawa nyo yung carnival yung ating Senado. Ginagawa nyo yung circus. Ang malala, ginagawa nyo yung crocodile farm. Dahil napakadami yung mabuhaya dyan. Para siyang crocodile zoo. Yung Senado. Tapos, di ba, ayaw umalis dahil ang daming dynasty. Mga linta kayo ng lipunan. Ayaw niyong pagbigyan yung iba. Isipin mo, ang populasyon ng Pilipinas, mahigit 100 million. Nasa 120 million na yata ngayon hindi tayo updated. Pero, hindi na siya bababa sa 100 million. Ibig sabihin, sa 100 million katao, pamilya mo lang ang pwede magkandidato. For example, Villar. Di ba? Lahat na ng bilyar nasa posisyon, di na nila binibigyan ng pagkakataon yung iba. Ang problema, bago sila makapunta sa posisyon na yaan, bilyon ang puhunan. Bilyon ang nilalabas na pera. Paano mo babawiin yun? For example, hindi naman rin naninira. Atin-atin lang. Example lang natin si Congressman Camille Villar. Nagkakandidato siya bilang senador. Pero ang nagastos niya na sa pangangampanya sa pagpapakilala ng kanyang sarili, almost mahigit na 1 bilyon. Ang problema, pag siya ay manalo, kahit i-combine mo yung sahod niya sa isang taon, hindi aabot ang 1 bilyon. Ngayon, paano niya babawiin yon?
Alangan naman nagkandidato siya dahil volunteer lang talaga. Kaya siya naggas ng gano'n. Gusto siya makatulong. Hindi sana, hindi mo lang ginastos sa paggangampanya. Sa pagpapagawa ng tarpaulin, pagbayad ng ads. Yung 1 billion, kung binili mo na yun sa kusakong bigas, ang dahil mo natulungan na mahihirap. Tama? Diba? Diba? So, yun. So, ganon. So, dapat, kayo, tama na kayo. Huwag na kayong kumandida. Bigyan nyo lang chance yung iba dahil 110 million ang Pilipino. Imposibleng walang ibang Pilipino na mayroong quality leadership na pwede nating asahan. Yung hindi mangungura ko talaga. Magnegosyo na lang. Manegosyante naman kayo. Magnegosyo na lang kayo. Huwag yung gawing negosyo yung politika sa Pilipinas. So, yan po mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso. Siyempre, kayo po ay taga-Flyers TV. So, kayo po ay mga katribo. So, thank you so much sa pagsubaybay sa ating live natin iboto. So, again, balikan natin. Kiko Pangilinan. At siyempre, pangalawa, si Bam Aquino. Pangatlo, siyempre, si Heidi Mendoza. Pang-apat niya ito si Attorney Luke Espiritu. Yan. So again, ako po inyong lingkod. Ako po ang Coach Ransning. Bisina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Bisina Arangkada. Tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Rexina Arangkada. Tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Busina Arangkada, tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ay ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na!